na hindi talaga pwede na maibalik siya sa'yo. Umano yung luha ko kay Nina. Dadalhin ko siya sa Davao. Ipakuha ko dyan sa tatay ko. Hindi naman siya doon sa Ateneo eh. Ayun po, stop po muna natin. In this video naman po, pag-uusapan po natin itong nabanggit nilang Precious na kung dadalhin nga po niya si Luis dito sa Davao, is sa Ateneo nga po siya pag-aaralin. So, nakakatuwa lamang, no? Alam naman natin talaga na yung Ateneo po ay isa sa pinaka-prestihiyosong paaralan dito sa Pilipinas, at alam natin na talagang kailangan ng ganon, datong, or pera para sa, or kung gusto mong mag-aral dito, dahil nga po mahal talaga ito kasi nga Ateneo ito. Pero hindi alintana kay Ninang Precious iyon kasi alam naman niya na susuklian ni Luis ng pag-aaral lang mabuti yung tulong na ibinibigay niya sa bata. And imagine guys, grabe no, Ateneo, grabe. Nakakatuwa lang si Ninang Precious kasi sa napakaraming paaralan dito sa Davao City, ay Ateneo pa talaga yung nabanggit ni Ninang Precious. So talagang gusto niyang ibigay yung pinaka the best na paaralan para sa kanyang inaanak na si Luis. So dito po kasi sa Davao City, I believe sila Ninang Precious kasi nasa barangay Buhangin yata sila nakatira. So kapag doon po na lugar, marami pong mga paaralan doon na malapit lang, like sa JMC or sa Jose Maria College, yung pong paaralan ni Pastor Kibuloy. May senior high din naman doon. Tapos basta maraming mga paaralan na malapit doon, pero mas napili nga po Ninang Precious yung Ateneo, which is mga medyo malayo din po yun kasi senior high is nasa ibang building po kasi yun. So talagang nakakatuwa lamang si Ninang Precious kasi naisip po niya na Ateneo pag-aralin si Luis. Pero yun po ay kung papayag nga po si Luis na dalhin dito sa Davao. Kasi alam naman natin na napakalayo din po at mapalayo talaga siya sa kanyang pamilya. Yung dati na nasa kila Tekram siya is medyo okay lang po yun kasi anytime naman kung gustong pumunta ni Luis sa kanila is nakakapunta siya, or kung gustong puntahan siya ng kanyang pamilya is napupuntahan nga po nila kasi mga ilang oras lang naman yung biyahe. Pero kapag Davao kasi kailangan pang sumakay ng eroplano, so medyo malayo-layo din. So kailangan din po talagang pag-isipan ito ng maayos ni Luis kung sakali man na papayag talaga siya na pupunta dito sa Davao. Doon po sa offer nyo, Ninang, masabi ko yan sa kanya. Pero Ateneo yun, Ninang, napakaganda po nung magiging kapalaran niya kung mapili po niya na sa Ateneo. Yes po, kapag yung isang estudyante is graduate mula sa Ateneo, napakaganda po ng magiging kapalaran kasi iba yung background kasi is napakagandang school. So for example, mag-apply ng trabaho, ganito ganyan, din galing Ateneo, malaki po yung chance na matanggap dahil nga po prestiyosong paaralan nga po galing. Kaya yun. Yun na. Kung hindi siya kung papayag po siya, no, Ninang? Ang problema malayo. Yun lang ang problema doon, malayo. Kailan po ba kayo uuwi? Makakauwi po ba kayo next year? Ninang? Baka next year, makakauwi ako. At least po, hindi naman po sa maganda po kasi yung makausap po kayong personal ni Kuya. At least yung personal po na pag-uusap, ganun, Ninang. Yun na, yung ko lang, kaya lang, ang sa akin ba, yung matanggal niya siya dyan sa pinalalagyan niya. Kasi kung dyan pa rin siya, kung ano pa nangyayari sa kanya, kasi love triangle yun. Nangyayari dyan, love triangle. Tingnan mo yung isa, sabi niya, pinatay. Tawagan po kita ulit, Ninang, bukas, no? Oo. So yun nga, tama din naman yung sinasabi ni Ninang. Gusto ni Tekram na makausap siya personally about sa mga plano nila, especially for Luis. Pero yun nga, next year pa siya uuwi. And ang gusto ni Ninang is talagang maialis na kaagad si Luis sa kapahamakan nga po doon sa kanyang pinag-aaralan ngayon. Para po. Tapos i-open ko din po kay Kuya yung gusto niyo rin pong mangyari, no? Sige po.
Naku, baka magkaiyakan pa ulit dun sa papuntang Davao na yan kung ano man po ano. Basta, wala pa ako nakausap doon sa kanila kasi yun na lang ako dumiretso. Siyempre, ayaw namang mabansagang wakwak. Opo. At saka ganito mangyayari, Ninang. Bali, ang gagawin ko, hindi ko pa i-open yung sinabi nyo. Tapos, pagkatawag ko, doon nyo na lang i-open. Oo. Yung pong ano. Kumbaga, wala po akong i-open pala na ano. Tapos, para makita niyo po yung reaction din niya doon sa sasabihin po niyo, no? Tapos, tanungin mo na rin siya, anong reaction mo ngayon sa offer ni Ninang sa'yo? Opo, Ninang. Pagkatapos niyo na pong i-open yun, doon ko po yung Pag ayaw niya, ay wala tayong magawa na. Pero, talaga ako yung na hindi ko puputulin ng suporta sa kanya. Ramdam ko naman po yan, Ninang. Ano po, ramdam ko naman po sa inyo, Ninang, na yung love po nyo, ano po siya talaga, genuine po siya, pure po siya. Oo nga po, kitang-kita naman talaga natin yung ginagawa ni Ninang Precious. Alam mo yung gagastos siya ng napakalaking pera para lamang talaga kay Luis. So, ibig sabihin is talagang grabe yung pagmamahal at concern niya sa kanyang inaanak. At kahit tayong mga manonood is nararamdaman po talaga natin yun. At this time pa lang dito sa pangyayari na ito is talagang kitang-kita natin kung gaano nga ba niya siya ka-concern kay Luis na talagang gusto niyang mailayo ito. At kung maaari, kung hindi talaga pwede na mapunta si Luis pabalik doon sa Manalasas family, is kukunin nga po niya ito at dadalhin dito sa Davao City. Diba, kung i-transfer siya, kailan ba siya pwede i-transfer? Anong buwan? Ano po, anytime din ang itong ano na to, pwede pa ho yan. Kaya nga po, ang pinag-uusapan ho namin kagabi ni Nanay Jack, mahal, hindi kaya nagpaparamdam si Kuya. Pero sabi ko naman, ayaw ko yung tayo yung mag-aano, gusto ko siya. Kaya kung maaari, Kuya Ramil, kung hanggat maaari, kung ayaw pa man kung hindi matutuloy sa akin, kahit na i-transfer mo na sa ibang bayan, ibang school. Opo, Ninang. So yun po yung best choice doon. Pero para sa akin talaga, yung pinaka-the best talaga is yung mabalik siya sa pangangalaga ni Tekram at makabalik doon sa dati niyang paaralan kasi nga po wala naman siyang issue doon dati ng bullying sa Goldenville dati na pinag-aaralan nga po niya. At yung offer ni Ninang Precious, okay din naman yun. Ang problema nga lang to is napakalayo nga po dito sa Davao City at talagang mapalayo siya sa kanyang pamilya. At di ako sigurado kung kakayanin na ni Luis at mag-a-adjust na naman po siya. So mas okay po yung or ipag-pray natin na sana makabalik na lamang siya doon sa pangangalaga ni Tekram. Ayan, so yun po, I think hanggang dito na lamang po ito. God bless po and bye for now po.